Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. At nagbabalik nga po ang Kilos Pronto, sumbong OFW naman tayo. Mister, nais nang pauwi ng Pinas ang asawang DH na nasa Saudi. Ayon kay Leonardo Ordilles, hindi na raw kasi kaya ng kanyang asawa na si Nasel Libunaw ang bigat ng trabaho sa kanyang among arabo. Bukod pa sa kayod kalabaw ang trabaho, madalas ay hinihipuan ang kanyang misis ng amo nitong lalaki at idinidikit ang ari nito sa kanyang likod. Naku, madalas ay delay ang sahod ni Nasel. Narito po ay pinadalang panawagan ni Nasel sa Kilos Pronto. Total, hindi naman daw po ako na-rape. Magtrabaho na lang daw po ako. Kung ayaw ko daw pong makulong. Sinabi ko po sa kanila, sir, hintayin pa ba nila akong ma-rape dito bago sila mag-rescue? Nakipag-ugnayan po ang Kilos Pronto sa tanggapan ng Al Mustaqbal International Incorporated, ang ahensya nagpalis kay Nasel. Ayon sa nakausap namin na nagpakilalang si Jenny Dueñas, na-aksyonan nila ang problema ni Nasel. Isang kasulatan din daw ang pinadala sa kanila ni Nasel na hindi raw ginagawa ng kanyang amo panghihipo sa kanya. Ay, kalukuhan na ito. Pinabaliktad na. Ay, syempre, nabaligtad ito. Anyway, para mabigyang ayuda kaagad ang reklamo ni Nasel, nasa linya ng telepono si Josephine Sanchez Tobia, ang Social Welfare Officer ng OWA. Ma'am Josie, magandang hapon po. Yes, good afternoon po sa inyo, Mr. Tulfo, Mr. Alex. Opo. Sana naman pong OFW, ma'am, gusto nang umuwi. Actually, yung mister niya lumapit sa amin dahil bukod sa delay ang sahod, yung kanyang amo, manyak, ano po? Manyakis. Akalain mo siguro talagang dinidikit yung ari doon sa pobreng babae, Ma'am Josie. Tapos inireklamo niya ito sa agency niya dito, at sabi na PRA, hindi ka naman na-rape. Magtrabaho ka na lang muna dyan. My God, oo. Hindi katanggap-tanggap yung mga ganun sagot ng mga nasa PRA. agency. Yes, mga PRA na yan. Mali-mali talaga yan. Whether it's true or not, hindi dapat ganun ang sagot. Yes. Anyway. Tapos ma'am, ito pa, may dagdag ko. Nagpakita pa sila dahil pinuntahan namin kanina, may sulat daw si Nasel, ang sabi raw, hindi ako binabastos ng amo ko. Tingnan mga sinungaling itong mga buang na ito. Papadala lang po ng video sa amin, ma'am. At sinasabing, minamanyak siya ng kanyang amo. Pwede nating i-check yan kung under duress yung kanyang pagsusulat. Tinatakot. Correct, oo. Doon sa ganung issue. So, ilalapit na lang namin po itong kaso na ito, ma'am. Tatawag po yung staff namin mamaya-maya para ibigay po sa inyo ang detalye at ang kinaroroonan ni Nasel at saka yung net telephone number niya, Ma'am Josie. Yes, papatawag din natin yung agency para mag-explain. Alright. Maraming salamat po, Ma'am Josephine Tobia. You're welcome po. Thank you, ma'am.